Arestado sa buy-bust operation sa Maynila, magkasintahan nagbebenta umano ng droga. Ang mga suspect sangkot din umano sa pamamaril sa isang computer shop noong nakaraang taon. Humingi ng tawad ng isang suspect sa kasong pamamaril pero itinangging nagbebenta sila ng droga. May unang balita si Jomer Apresto. Kuha ang CCTV footage na yan sa isang computer shop sa Parola Compound sa Maynila noong November 16, 2024. Makikita ang lalaking nakaasul na t-shirt na sunod-sunod na pinaputukan ng gunman na nakasuot ng pulang jacket. Sa kuha namang ito, makikita na tumakas ang gunman at ang isa pang lalaki. Makalipas ang ilang araw, nahuli ang lalaking naka-gray na jacket na sinasabing kasabwat umano sa pamamaril. Pero ang gunman tuluyang nakatakas. Sa patuloy na investigasyon ng mga otoridad, natukoy ang kanyang pagkakakilanlan. Napagalaman din na bukod sa kanila, may babaeng kasabwat din umano sa krimen na siyang nagturo sa kinaroroonan ng biktima. Sinampahan sila ng reklamong murder at hinihintay na lang ang warrant of arrest. Natuldukan ang paghahanap ng pulisya sa dalawang sospek nang maaresto sila sa drug buy-bust operation sa Gate 54 ng Parola Compound. Nakuha sa gunman at ang babaeng itinuturong kasabwat ang ilang sachet ng hinihinalang shabu. 20 grams at nagkakahalaga ng 136,000. Siya yung namaril. At doon nga, ginamit niya yung kapatid na parang yun ang magiging guide niya kasi hindi siya pamilyar sa lugar. Ayon sa pulisya, magkasintahan ng dalawa at kapatid ng babae ang lalaking naka-gray na jacket na una nang nahuli ng pulisya. Sa pahayag ng asawa ng biktima sa pulisya, utang umano ang dahilan ng krimen. Ayon doon sa asawa ng biktima, ito daw ay yung kanyang asawa ay may utang na halagang 2.5. Pero yun ang sinasabi niyang motibo kung ba't binaril ang kanyang asawa. Ayon naman sa suspect, ninakaw ng biktima ang cellphone ng kanyang tiyuhin na isang pahinante. Nakiusap umano sila sa biktima na ibalik ang cellphone pero tinaboy po ng mga tirador, baga parang hindi na nga binalik, parang sinisindak pa, parang tinatakot pa. Wala raw silang pakialam. Humingi po ako ng tawad sa pamilya kasi alam naman po nila na, alam din po namin parehas na hindi kami po matitinong tao. Kalalaya lang ng gunman noong Oktubre matapos makulong ng 14 na taon dahil sa kasong homicide. Itinanggi naman ng gunman at ng kanyang nobya na nagbebenta sila ng illegal na droga. Hindi po kami nagbebenta, gumagamit lang po. Hindi po. Wala po akong ano dyan, sir. Bukod sa kasong murder, nakatakdang sampahan ng reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang mga naarestong sospek. Ito ang unang balita, Jomer Apresto para sa GMA Integrated News. Kapuso, huwag magpapahuli sa latest news and updates. Mag-iuna ka sa balita at mag-subscribe sa YouTube channel ng GMA Integrated News.